Pinuntahanan ng Board of Inquiry ang barangay Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao para pag-aralan ang hitsura ng lugar kung saan nagkaroon ng bakbakan. Live, nagpapatrol mula sa Cotabato City, si Jeff Canoy. So Jeff, meron bang mahalagang bagay na natuklasan ang BOI sa pagsadya nila doon sa Tucanalipaw sa Mamasapano, Jeff? Kabayan, naging matipid yung mga sagot ni Director Magalong sa mga tanong ng media kanina tungkol sa kung ano ba yung nadiscover nila sa kanilang pagpunta. Sabi ni Magalong, ayaw raw niyang pangunahan yung resulta ng ginagawa nilang investigasyon. Pero inulit lang niya, Kabayan, na yung paulit-ulit nilang sinasabi na magkaiba yung plano sa operasyon sa aktual na nangyari na talaga nakita nila kanina sa pagpunta nila sa Mamasapano. Kapayapaan. Ito ang laman ng mga karatulang sumalubong sa Board of Inquiry sa kanilang pagpasok sa Barangay Tucanalipaw sa Mamasapano, Maguindanao para imbestigahan ang operasyon noong January 25. Sa unang pagkakataon, nakita mismo ng BOI sa pangunguna ni CIDG Chief Director Benjamin Magalong ang lugar kung saan napatay ang mga miyembro ng 55th Company. Sa plano, ang 84th Special Action Company o Seaborn ang naatasang pumasok sa bahay ni Marwan. 4 na support group ang aalalay sa kanila, ang 55th, 45th, 42nd at 41st Company na nakapwesto sa papasukan at lalabasan ng mga Seaborn. Pero bukod sa Seaborn, wala sa mga support group ang umabot sa kanilang mga lokasyon. Ayon kay Magalong, naging malaking hadlang ang terrain o itsura ng lugar kasama ang mga ilog na kinailangan tawirin. Time ang factor doon, yung oras. At yung siyempre, yung terrain, nakita nyo siguro. Isipin nyo na lang, imagine yung gabi. Hindi kayo familiar sa terrain, mabigat yung dala nyo, mag-cross kayo ng river, matataas yung mga puno rin, matataas yung mga horns dito. Siyempre, yung mga equipment nyo sumasabit-sabit. Sa plano, synchronized o sabay dapat ang mga pagpwesto ng mga grupo pero na-delay ang Seaborn sa pagdating sa kanilang pwesto. Ang 55th kung saan 35 sa 36 na miyembro ang napatay, 1 kilometro ang layo mula sa dapat nilang pwesto. They're not supposed to be dun sa, alam mo kasi may mga waypoints sila yan. May certain waypoints sila. And supposedly, mga more than a kilometer pa sila northeast sa present location nila. Imagine yourself na naglalakad ka moving forward tapos you're being hit left and right, front. Halos hindi mo ma-determine kung saan nanggagaling yung putok. It's not a defensible position. Inikot ng BOI ang naging pwesto ng ilang mga grupo para malaman kung bakit hindi sila nakaresponde. Pero ang isang lugar na hindi napuntahan ng BOI ay ang sinasabing bahay ni Marwan kung saan siya napatay ng mga Seaborn. Wala kami intention. Actually, wala sa plano yan. Still a contentious issue at the moment. Pero sa ngayon, ang sinabi sa amin is may mga sightings ng BIFF doon sa lugar na yun. Kaya hindi kami pwede pumunta. Para sa mga taga-barangay Tucanalipaw, malaki ang maitutulong ng pagpunta ni Magalong sa lugar para mas lalong maintindihan ang nangyari. Pero sa mga nakalipas na linggo, iba't ibang grupo na ang pumunta sa kanila para mag-imbestiga at maghanap ng mga kasagutan. Pero sa bawat sagot, may isang tanong na naiiwan parati sa kanila. Ano na ang mangyayari sa kapayapaang ipinangako sa kanila? Kabayan, bukas ay babalik na si Director Magalong dyan sa Maynila. Pero may iwan pa ilang miyembro ng BOI dito para ituloy nga yung kanilang fact-finding mission. I-interview pa nila ilang personalidad na may kinalaman sa nangyaring operasyon. Pagkatapos doon, sabi ni Director Magalong ay mag-a-analyze sila ng kanilang mga datos at magsusulat na sila ng report na siya naman ibibigay nila kay OIC Director Dindo Espina. Kabayan. Maraming salamat, Jeff Canoy mula sa Cotabato City.